Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y dumulog sa banal na Panginoon sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kalayaan na pinagkaloob mo po sa amin, hindi lamang sa kasalanan, hindi lamang sa kamatayan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kalayaan na mayroon kami na kami ay muling haharap sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amin pong ipinasisiya sa dakilang Diyos ang amin pong mga puso sa umagang ito, sa pagkakataong ito. Kaming lahat ay nakatindig sa iyo, nakaharap sa iyo at wala po kaming sukat na maitatago, maililihim. Ang lahat ay nakikita mo sapagkat ikaw ang Diyos ng kaliwanagan at sa iyo ay walang kaliliman. Kaya sa umagang ito, Panginoon, harapatin mo na sa amin pong pagtitipon ng amin pong mga kapatid ay madama namin ang kalayaan ng pagkilos ng Santong Espiritu. Ikaw ang malayang makapangusap sa aming mga puso habang kami ay matamang nakikinig sa iyong mga salita. Hindi po namin kaya, O Diyos, na baguhin ang aming mga kaisipan, ang aming mga pagkilos, ang aming mga puso kung wala ang iyong pagkilos, kung wala ang iyong kapangyarihan. Kaya kinikilala namin, Panginoon, na ikaw ang tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. At sa umagang ito, nais po namin na ikaw ay malugod sa amin pong pagtitipon at kasabay nito, Panginoon, namin pong hinihingi ang muli ang paglilinis ng iyong dugo sa lahat ng aming mga karamihan, kasalanan. Malaya po ang aming espiritong makaniig ang iyong Santong Espiritu. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng kaunawaan na maunawaan ang nais mo na amin pong makita, marinig, at maisapamuhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa inyo po namin tinitiwala ang kauyusan, katagumpayan ng gawain ito. At ang malayang pagbabahagi ng iyong mga banal na salita. Sakupin mo po ang bawat isa sa amin, tinatalaga ko po sa iyo ang aking puso sa mga ito. Ikaw, Panginoon, ang maitaas sa pagtitipon ito. Marami pong salamat, Panginoon, purihin ka sa pangalan ng lamang Jesus. Amen. Malaya na po tayo makakaupo. Muli po, binabati ko po kayo ng isang maaraw na umaga, isang magandang umaga, at inaasahan ko po na sa mga nakalipas na araw ay nagkaroon po tayo ng ibayong pagkaunawa, pagkabatid ng salita ng Diyos. Nakilala natin ang Panginoon sa ating personal na mga buhay at sa atin pong pagtahak sa buhay na ito ng pananampalataya ay maunawaan po natin ang kahalagahan ng pagkapili, pagkatawag po sa atin ng Panginoon. Maaaring ang iba sa atin ay hindi pa gaanong abot ang tunay na layunin ng Panginoon. Ngunit ako'y umaasa at lubos na umaasa sa ang araw-araw na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa tuwing umumulat natin ang ating mga mata, ay nandoon ang kauhawan natin na makilala siya higit sa kasalukuyang pagkakilala natin sa Panginoon. And the more you get to know God, the more you get to know Christ, the more you will understand and the more you can relate how God moves, how God allowed sometimes
temptations, problems, or something that is beyond our capacity to control. At sa tuwing maalala natin na ang Diyos ay tapat, at sa tuwing makikita natin na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay, lalo nating maalaala kung gaano katotoo ang kanyang mga salita, higit ang kanyang mga pangako. Kaya sa umagang ito, inaasahan ko po na ang ating pong pagtungo dito ay intentional. Pinlano, pinaghandaan, kung ano man ang ating maririnig sa umagang ito ay magkaroon ito ng paghamon sa atin. Mahigit sa lahat, hindi nagkamali ang Diyos kung bakit ikaw ngayon ay nandiriyan. Hindi lang sa iyong kinauupuan, kundi sa iyong kalagayan. Hindi nagkamali ang Diyos at kailanman hindi magkakamali ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay laging totoo sapagkat siya ay totoo. Nawa ay naging maliwanag po sa atin yon. Pumasok na po tayo sa unang linggo ng buwan ng Hulyo. Ito po ang first Sunday ng month of July. At meron po tayong bagong theme. Ito po yung kabuuan ng tema po natin. Pero ang title po natin mamaya ay bibigay ko po sa inyo. Our theme is simply 5 letra lang. Pero ito po ay sa salamin, ito po ang susukat sa kung ano ba tayo, sino ba tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Okay? So, ang ating pong tema ay pinamagatan po natin o nagkaroon po tayo ng tema na ang pagkakasabi ay huwad. Pakiulit nga ho natin yung huwad. Huwad. Ano po ba ang ibig sabihin ng huwad? Fake? Okay. Balat kayo? Sige po. Ayos ko pong marinig ang inyong mga perception kung ano ang huwad. Panlinlang? Hindi totoo? Ano pa? Wala na tayong maakuha na salita. Okay. Dalawa po ang pinagkunan po natin yan, and I'm just praying na mabigyan po natin to ng ganap na hustisya kung paano po natin to ilalahad sa cross-section ng ating pong mga kanib dito po sa ating pong iglesia. Kasi may mga bata, may mga nagdadalaga, nagbibinata, may mga adult, at meron namang mga senior. So iba-iba po kasi ang dating ng salita. Sa halimbawa, sa mga kabataan, ano ang huwad sa kanila? At doon sa mga bata, ano ang huwad sa kanila? At doon sa pinakamatanda, ano ang ibig sabihin ng huwad sa kanila? So, ang dalangin ko sa mga susunod na mga magsasalita, no, ay mabigyan ng katarungan ang pagpapahayag na ito, hindi lamang po through Google. This somehow reflect their personality, especially in their dealing and in their relationship with the Most High God. Doon po ako nanggagaling. That is where I am coming. No? Doon ako papunta. At yun po ang gusto kong maihatid sa inyo mga kapatid. So, sino po sa atin dito ang huwad?
Or pagaanin natin ng konti. Kasi maaaring ang huwad sa atin ay mabigat at hindi mo naman sasabing, ako'y huwad. Sino po sa atin dito ang ipokrito? Wala po magsasalita na siya ipokrito. Pero sa katunayan, mga kapatid, sa isang banda ng buhay natin, hindi lamang po minsan. Kapag tayo nalilingat, tayo po ay nagiging ipokrito. Lahat po tayo ipokrito. Okay. Bago po kayo masiraan ng loob, alam kong sira na yung mga bahay ninyo, pero mas masama pag ang loob ninyo ang nasira. Unahin ko muna po sa Old Testament. Ano? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ni Isaiah 29:13. Bago po natin itawid sa Mateo 15:8. Isaiah 29:13. Ito po ang ating matutunghayan. The Lord says, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men." Tagalogin po natin. Ang mga taong ito ay lumalapit sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga nguso, bibig, bunganga, at nagbibigay-pugay sa akin o pumupuri sa akin o sumasamba sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi na bahagi ng bunganga, ng bibig, ng nguso. Ngunit, ang kanilang mga puso ay lubhang napakalayo sa akin. Ang kanilang pagsamba sa akin ay gawa lamang ng mga patakaran na ang mga tao ang siyang lumikha ito. Yun ay sinabi ni Isaiah bago pa isilang si Mateo, bago pa isilang ang Panginoong Hesus, bago pa mangyari ang sinabi ni Mateo. Alam po, ano po ang date nun? 8th century backwards. Ito po ay isang propesiya laban sa mga taga-Huda. Ito po ay propesiya, ito po ay mga sinalita ng propetang Isaiah sa mga Israelita, mga saserdote, o sabihin natin mga taong may relihiyon. 700 taon bago pa nabuhay ang Panginoon Jesucristo ay meron ng sinambit ang propeta sa mga taong nanduroon ngayon. At ang nakakakilabot, mga kapatid, yung sinabi ni Isaiah sa Mateo 15:8, ito po ang sinabi, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men." Pareho, eksakto. At kung siguro sa mga susunod na henerasyon ay magkakaroon pa ng taong magsusulat muli, lilitaw at lilitaw ang mga katagang ito. Sapagkat hanggang sa kasalukuyan, ang ating pong pagiging hindi totoo, ang ating pong pagiging peke, ang ating pong pagiging kapandin lang,
ang ating pong pagiging pabalat kayo at ang ating pagiging ipokrito ay nangyayari hindi lamang po sa labas, lalo't higit sa loob ng tahanan at ng iglesia. Balikan ko po yung Isaiah, verse 1. Ang sabi dito, woe to you, Ariel, Ariel. Alam niyo ba pag sinabing woe, it is a negative word. Pangit po. Sa aba. Sa aba mo, Israel o Ariel. Sa aba mo. The city of David, the city where David settled, add year to year and let your cycle of festivals go on. Yet, I will besiege you, Ariel. Paulit-ulit ang iyong mga kapistahan. Pagsasaya. Ngunit, sabi doon, I will besiege. Ano ba yung besiege? Ipasasakop kita. Kanino po ito magaganap? At sino ang rod na gagamitin ng Panginoon? Sino ang instrumentong gagamitin ng Panginoon? The Syrians. Alam niyo ba kung anong Syrian ngayon? Iran. Na dinidigma ang Israel. Hanggang ngayon, patuloy ang digmaan sapagkat hindi magkakabula ang propesiya ng Panginoon. Magaganap ito sa takdang panahon. Sinabi ng Biblia na darating ang panahon na hindi nagagamit ng pera. Maaaring nagtatawa tayo, pero nangyari na po. Ako, pag pumapasok ko ng NLEX, gagamit ako ng RFID. Gagamit ako ng AutoSweep. Gagamit ako ng yung card. Wala nang literal na pera. At hindi ka makakabili. Halimbawa, sa isang membership na bilihan, yung SNR at saka Landers, hindi ka pwedeng bumili doon ng hindi ka member. Ibig sabihin, may tatak ka. It is all happening before our eyes. Maybe you're not really aware of it, but it doesn't mean it didn't happen. It's there. Nangyari na. At nung sinasabi ni Isaiah sa mga taong lumalapit kayo sa Diyos sa pamamagitan ng inyong nguso. Sinasamban niyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong mga labi, ngunit ang inyong mga puso ay napakalayo sa Kanya. Pamagatan po natin itong ating tatalakayin. Dalawa kasi ang pinamimilian ko eh. Isang Tagalog, isang English. Sabihin ko na sa inyo pareho. Yung unang Tagalog, lumalapit pero napakalayo. At yung English ay simply disconnect. Naranasan niyo na ho ba na may kausap kayo sa cellphone? Ang ganda-ganda ng pinag-uusapan ninyo. And then all of a sudden, mapuputol kayo. Meron kayong pinapanood, halimbawa, interesado kayo, focus kayo, biglang lalabas ang mga commercials. Di ba gusto niyo halos ibalibag yung cellphone ninyo? And the more I contemplate on what is happening, personal sa akin mga kapatid, bago po ako magbigay ng tema, lagi kong ina-apply muna ang sarili ko. Is this happening to me? Am I a hypocrite? All the answer was, yes. Hypocrite ba ako? Yes. Minsan kahit galit na ako, nakangiti pa ako sa inyo eh. Kahit gusto kayong bembangin eh, hindi ko magawa eh. Nagpapaka-ipokrito ako. Bakit ipokrito ang ginamit or hindi pagiging totoo? In the early days ng theatrics o ng mga teatro, wala po silang sophisticated na mga make-ups, yung mga prosthetics. Wala po sila nun.
So, kung meron pong pagganap, halimbawa, galit, kukuha siya ng isang maskara, isusuot niya galit. Ay bigla, naging natutuwa. Kukuha naman siya ng isang maskara, natutuwa na naman. Ay may iiyak. Kukuha naman siya ng isang maskara, iiyak. Meron naman, nalulungkot. Iba pa naman niya yung iiyak. Nalulungkot naman. Ang daming maskara. And how many masks are you wearing today? How many masks are we wearing today? Ilang maskara ang sinusuot mo pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw, nakailang maskara ka? Nakailang maskara tayo? Kakita nyo sa showbiz, hindi naman makeup ang naka-portray doon eh. It's mask. Maskara. Literal na ginagamit ang maskara sa pagsusuot. Ano ang ibig sabihin ng pagiging hypocrite? Nagsusuot ka ng isang bagay na hindi ikaw, na hindi ka totoo. At dumating po ako sa puntong, mga kapatid, marami na po akong maskarang sinuot. Hindi ko ini-exempt ang sarili ko. Each time na tatayo ang isang pastor dito sa pulpito, mga kapatid, napakadelikado po. Kung merong delikadong trabaho or vocation na meron dito sa ibabaw ng lupa, isa doon ang pagiging pastor. Alam niyo kung bakit? Simple lang naman ang sinabi ng Biblia eh. Sa Santiago 3, sabi po dito, 1, not many of you should presume to be teachers. Hindi lahat ng teacher ay pastor, pero lahat ng pastor, teacher. Marami pong gumraduate ng education. And I assume, kaya sila kumuha ng education, meron pa nga major eh. Major in elementary, major in high school, or college, or anything that pertains to education. But not all teachers are pastors. But if you are a pastor, whether you like it or not, you are and you will be a teacher. Ano sabi ng Biblia? Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Hatulan po kami higit doon sa nakinig. Mas higit ang hatol sa nagturo. Mga magulang, mga guru kayo. Siguraduhin niyo lang tinuturo niyo sa mga anak ninyo ay according to the written word of God. And soon, sa inyo mga kabataan, soon you will be parents. Good for you that you've already heard the declaration of the Word of God or the Bible pertaining to how the parent should rear, specifically train the children. There is a specific instruction for the parents on how they will train their children. Hindi sila manghuhula. Hindi yung sasabihan ng mga psychologist o ng mga kung sino-sino mga tao may kinalaman sa pagtuturo sa paano magiging parent. No. Ang Biblia po ang authority when it comes to parenting. So, ang hirap, dahil ako isang magulang, ako isang pastor, at naging guro din po ako. Nagturo po ako sa kolehiyo, nagturo po ako sa Bible school, nagturo po ako sa paaralan na kung saan ang salita ng Diyos ay itinuturo. Kaya hindi po madali para sa isang pastor ang magbahagi ng salita ng Diyos. Akala niyo ba masarap magsalita? Dahil sikat ang pastor kapag nasa sentro at nakatayo na sa pulpito. Kung meron kayong kinatatakutan, ako, for one, meron po. Alin sa mga naituro ko noon ang naka-impluwensya
ng malaki sa buhay na nakapakinig sa akin. At ano na ang kanyang buhay ngayon? Lumapit ba siya sa Panginoon o nagkaroon siya ng doubt sa Panginoon? It's my fault. Gusto niyo magpastor? Please, palitan niyo na ako. Parang agimat lang yan eh. Although napakababa naman ng frustration ko. Yung mga ninuno ko may mga agimat. Lolo ko may agimat. Agimat sa babae, agimat sa sabong. Buti nga hindi siya nalibing sa taal. Sabongero lolo ko dahil siya nag-aalaga ng manok. Alam niya kung paano kumilos ang manok. Alam niya kung paano kumatamlay ang manok. Alam niya ang vitamina ng manok. Alam niya kung paano mabuhay ang manok. Buti nga lang hindi siya naging manok. Tao siya. Ang problema, alam niya ang patungkol sa manok, hindi niya alam ang patungkol sa kanyang asawa at sa Diyos. Sino pa ang mga ninuno ko may anting-anting? Ang tatay ni Brother Joe, Pastor Joe, may anting-anting. Mga tsuhin ko may anting-anting. Alam niyo ba na kapag hindi na isa niya anting-anting na yun, dahil matagal siyang mamamatay at ubod ng hirap ang naging kamatay niya, nakita ko yun sa pamamagitan ng aking sariling mata, sa buhay ng aking lolo. Gusto na niyang mamatay, hindi pa siya mamatay-matay. Bakit? Walang mapasahan eh. That's why, sabi ni Pablo, the things you heard me say, yung mga bagay na narinig mo sa akin, na sinasalita ko, sikapin mo na maipasa sa iba. Yung pinagpasahan mo, maipasa sa mapagkakatiwalaan. Maipapasa. There will be continuity. Legacy doon sa nagpasa. Continuation doon sa pagpapasahan at legacy sa nagpasa ng ulit. Ano ang legacy ng church na ito, mga kapatid? And that is one thing that concerns me most. Especially that I am aging. Tumatanda na po ako. I always and repeatedly saying and telling all of you that Bishop Red is aging. Tumatanda na po ako. Lagi kong tinatanong sino Lord ang tatayo sa TLC FCCI para magpatuloy. Sino? Sino sa mga kabataang ito? Lalaki man o babae? Sa aklat po ng Mateo, si Jesus ay addressing. Ano ibig sabihin ng addressing? Ipinapatungkol. Mga kapatid, sa tuwing kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, iwan niyo muna ang inyong mga nabasa, napakinggan, or nakaugalian, or namulatan. Iwan niyo muna for a while. Iwan niyo muna. Unlearn what you have learned for a while. And let the Word of God sink in. And then, muni-muni. Meditate. If there is danger in proclaiming the Word of God, specifically if it is not the Holy Spirit who moved that person to declare it, delikado yun, mga kapatid, ha? Kasi ang patak noon ay ini-entertain lang kayo. Or yung mga, may mga uso ngayon, yung mga nagsasalita, tawag doon. Yung inaano lang, dinigising lang damdamin ninyo. Alam ko yung ba't lagi ko nakakalimutan. Yung positive thinking or ano pa yung salitang yun na inaano lang kayo. Mga motivational speeches. Motivational speech and preaching is totally different. Alam ko nanonood kayo mga pastor na nagsasalita eh. Nagpo-post pa nga kayo eh. You know, there's danger about it. Kasi nalugod ng emosyon mo eh. And that is exactly the thing.
na nakapaloob sa hypocrisy. Maraming tao magaling magsalita. But please, be vigilant. Be diligent. Hindi lahat ng magandang sinasabi ng mga tagapagsalita ay nakaka-elevate or pagpapatatag ng iyong spirito. So ingatan po ninyo yan, yung motivational speech is different from preaching. Ang preaching is composed of the whole counsel of God. What is counsel? Instruction. Kaya sabi kay Timothy, na ikaw ay maging huwaran. Do not let others look down on you, but in everything set an example. A servant that is not ashamed and correctly dividing the word of God. Ano ibig sabihin ng dividing? Pinroclaim mo at ipinamumuhay mo. Hindi yung salita lang. Of course, you will falter. Lahat po tayo magkakamali. Anong magagawa natin? Balik agad sa Panginoon katulad ng ginawa ni David. Jesus is addressing the Pharisees and scribes who were known for their strict adherence to religious traditions, but their hearts were not truly devoted to God. Maraming umaattend sa church pag linggo. Dami. Hindi ako magtataka kung bakit. Pero hindi lahat ng nasa loob ng church ito. At hindi lahat ng umaattend sa church ito. Hindi dahil kumanta ka, hindi dahil sumayaw ka, hindi dahil tumugtog ka. Hindi dahil nakinig ka. Hindi dahil gumanon ka at nag-amen ka, totoo ka na. No, of course not. What we're referring to here is Pharisees. Ano yung Pharisees? Ano ba ang Pariseo? Ang Pariseo ay may malalim na kaalaman sa salita ng Diyos. Malalim na kaalaman. Heart by mind. Alam nila ang salita ng Diyos. Iba yung alam, iba yung nilalakaran ang alam. At alam ko marami kayong alam. Tanong, alin dyan ang totoo? Saan kayo totoo dyan? Saan tayo totoo dyan? Vain worship o walang saysay na pagsamba. Sa tuwing ako po ay nagbabiyahe, lalo dito sa Pilipinas, marami po ako nakikita, mamasid po ako, nakikita ko mga Saksi ni Jehovah at mga Mormons. Yung dalawang yan, pinagmamastang kong maigi yan. This oras ng gabi, 11:30, 11, basta this oras ng gabi, madaling araw, may nakikita pa ako mga Mormons naglalakad. Dalawa sila. Kung babae, babae. Kung lalaki, lalaki. Dalawa sila. Naglalakad. Now, kung susukatin ko ang kanilang devotion, the way I see it, hahanga ako sa kanila. Kahanga-hanga naman talaga. Lalakad sila, nakapolo sila ng puti, nakakurbatan ng itim, meron silang maliit na bag, isang Pilipino, isang Amerikano, o parehong foreigner, lalakad sila, meron silang lugar na pupuntahan, tukoy ang kanilang pupuntahan, at nakahanda sila sa kanilang gagawin. Sapagkat hindi po sila taga-Pilipinas, galing po sila ng ibang bansa. Sila po ay merong deklarasyon na sa loob ng 2 taon, sila ay magmimisyon at nabili nila ang Pilipinas, gastos nilang lahat. Sino po dito humahayo inaabot ng 10 oras ng gabi? Mahiya tayo. Wala sa atin yun. Wala.
You want a real challenge? Go out and look for these people, Mormons and Saksi ni Jehovah's. Lahat yan ay mayayaman na mga relihiyon. Mas mayaman po, pumapantay po yan sa Katoliko. Wala nang pinakamayaman na relihiyon kundi ang Katoliko. Wala nang yayaman dyan. Nasa kanila ang lahat ng kontrol. Pati pera. Ang pera dito pumapasok sa Roma. At ang Vatican, ang city within the city. May sarili siyang gobyerno, may sarili silang head of state. Sino head of state? The Pope. Ang katumbas niyan, presidente. Mas mataas pa nga sa presidente. Dahil mga presidente, dumuluhod sa Pope. E kapwa lang sila head of state. So look at these religious people. Kasama na po tayo dyan. Sapagkat ang tingin nila sa born again, relihiyon. Pero yung kanilang kasigasigan, papapahiya po tayo. Saksi ni Jehovah's, kapag lumaka dyan, pamilya. May babae, may lalaki, may bata, may binata, may dalaga. Nandun po sila, nanonood doon sa matanda. At sa susunod na lakad, ang mga bata na. OJT na nila yon, on the job training. Ang mga matanda nasa likod, kapag nahihirapan ng makipag-debate or magpaliwanag, papasok na ang matatanda. That's how they support one another. That's how they are serious about their belief. Now, the question is, kung tayo ang titingin, sabi ko nga, kung ako ang titingin, I was so impressed by their dedication. So impressed by their dedication. Pero kung titingnan ko ang Biblia, nasabi dito, vain worship. Bakit sinasabihan ng Panginoon ng mga Pariseo na walang saysay ang kanilang pagsamba? Alam niyo ba yung salitang korban? Korban, nabasa niyo po yung sa Biblia. Amen. 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 Amen? Korban. Hindi kayo makasagot na. Hindi kasi nagbabasa ng Biblia eh. How can you answer? Hindi po tayo pamilyar sa salitang korban. Ano ba yung salitang korban? Ito po ay kautusan. Na kung saan, may inutos ang Diyos, pero dahil meron silang kautusan, ang kautusan ng Diyos ay pumapailalim sa kautusan nila. Korban ang tawag doon. Halimbawa, para sa iyo ako. Di ba mga para sa iyo nag-offer sa ano sila? Ano ba yung offer? Naghahandog. Anong sabi ng Biblia patungkol sa mga magulang? Maglalabing siyam na taon na tayo, mga kapatid. Anong utos ng Panginoon sa patungkol sa mga magulang? Lalo sa mga kabataan, honor thy father and thy mother. Nasa 10 utos yan. Honor. Pag sinabing honor, ano ibig sabihin? Yung mag-opo po at ho ka lang sa magulang, is it honor? Ano yung mas malalim na pagpapahalaga sa magulang? Mga kabataan, anong malalim na pagpapahalaga sa mga magulang? Babait ninyo O wala lang talaga kayong mga isagot na specific? Itong Pariseo, dahil meron silang kautusan, meron silang palatuntunan o patakaran, mga kapatid.
Di na baling kalimutan nila yung magulang nila, makapaghandog lang sila sa Panginoon. Kurban ang tawag doon. Ginagawa po ba natin yan? Marami pong tanong. Kaya, nung panahon na patapos na yung ating Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Nakakalungkot ang ending nun. Kasi si Joshua lang ang nagsabi nun. Dahil kung ako ang tatanungin, sabi ni Joshua, ako at ang aking sambahayan, ang paglilingkuran namin ay ang Diyos. Hindi nangyari yon sa kabuuan. Meron kang magandang leader, hindi mo naman sila nun. Tingnan mo si Judas. Meron siyang the best teacher, Christ. Savior, Christ. Friend, Christ. Lahat na kay Kristo na. Bakit ipinagkalooban niya ang Panginoon? Kung pastor ang pag-uusapan, yun ang pinakamagaling. Pero hindi dahil napakagaling ng pastor, ay sinunod ni Judas ang lahat ng tinuturo ng pastor. At yun ang gusto kong malaman sa inyo, mga kapatid. Hindi ko sinasabing magaling akong pastor. No? Ang tanong ko na lang ito. Maluwag po ba sa kalooban natin na sumunod sa utos ng Diyos? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Siguro kung na-born again ang uso, pagdating niya sa langit, merong section doon, paninguso lang. Kasi yun lang naman ang totoo eh. At meron namang section, panay kamay lang, yun lang kasi nakataas eh. O meron naman panay paa lang, yun lang kasi ang nag-mission at saka nag-evangelism eh. Kaso, pag sinabing puso, yun po ang kumakatawan sa kabuuan ng tao. Kaya nga, their hearts, sabi ng Biblia, are far away from me. Nung nakaraang linggo, after po nating maghiwa-hiwalay, pag-uwi po namin ni Presi, nakatulog po ako sa, siguro pagod na rin. At pag-gising ko, sobrang sakit ng tiyan ko. Pero hindi po ako pinapawisan. Pero talagang gumuguhit. Napakasakit. Dalawang araw po akong pinahirapan ng sakit ng tiyan na yun. So, anong ginawa ko? Ayoko naman tumawag sa inyo. Hindi ko kasi ugaling manghingi ng panalangin. Humingi ako minsan-minsan. Pero yung lagi ako humihingi ng panalangin. Ewan ko ba kung bakit. Eh, pagpatawad po ninyo, I'm just simply telling you the truth. What is in my heart. So, ginawa ko, bangon ako, kahit hirap na hirap ako, lumuhod ako doon sa gilid ng kama. Kapag ang tao hirap na sa kanyang sarili, lumalabas yung totoong panalangin eh. Naranasan niyo na bang manalangin ng totoo? Kailan yun? Nung marami kayong pera? Hindi ako maniniwala. Walang nanalangin na totoo na marami siyang pera. Oh, Panginoon, salamat po, ang dami kong pera. At kung maaari nga, ayaw niyang iparinig na marami siyang pera dahil delikado siya. So mananahimik yun sa isip.
Sana all. Ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Alam niyo, kapag meron ako nararamdamang higit doon sa natural ko nararamdaman, lagi sumasagi sa akin, panahon ko na ba? Mas masarap lang tanggapin ang kamatayan ng maluwag kaysa yung makipaglaban ka pa sa kamatayan. Gusto ka pang mabuhay. Eh, mamamatay ka na nga eh. So habang sumasakit ang tiyan ko, sinasabi ko lang, Lord, panahon ko na ba? Wala ka na ba ipapagawa sa akin? So maglalakbay na yung diwa ko, paano yung asawa ko? Ganda-ganda pa naman ni Percy. Swerte yung mapapangasawa niyang muli. Ano yung mga anak ko? Lalo na si Aina. Si Aaron. Ano na sila? Alam niyo mga kapatid, sa tuwing nangyayari na meron ako nararamdaman, minsan biglang kakabog ang dibdib ko. Yung puso ko, bilis ng tibok. Nahirapan akong huminga dahil siyempre ang bilis eh. Sasagi na sa isip ko, Lord, kukunin mo na ba ako? So niyahanda ako na any split second, pwede ako mamatay eh. So ayoko mag-struggle habang namamatay ako. Yung bang, wag mo na Lord, please. Ano nangyari ako? Hindi ako nag-iisip ng ganun. Ang tinatanong ko lang sa sarili ko, pag namatay ako at pagharap ko sa Panginoon, ano ang una niyang itatanong sa akin? At ano ang sasabihin ko sa Kanya na totoo? Kasi walang nalilihim sa Kanya eh. No? I've been a song leader. I've been a worship team leader. Matagal po ako dyan. Naging instrumentalist po ako, naging exhorter po ako. Kung lahat ng mga nagawa ko, iisipin ko, at ipagmamalaki ko sa Panginoon, sira na ako, windang na ako. Kaya babalik ako sa simula, Lord, wala naman talaga eh. Lahat galing sa iyo eh. So, tanong ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Eh lalo pa, wala si Presi. Patatagpuan na lang niya ako doon, nakahandusay na. Ewan ko lang kung iiyak niya sa asawa ko. Buti sana kung ganon. Inihahanda ko na yung sarili ko, mga kapatid, sa totoo lang. Kahapon, nakaraan, nag-usap po kami ni Pastor Joe dahil binigay ko na sa kanya yung tema. Diba? At sabi niya, sabihan mo muna sa akin, ano bang direction mo sa tema ito? So nagkita po kami sa Fairview. Nagkape po kami doon. At habang kami nagkakape, sinasabi ko po sa kanya. Pero meron akong paglalahad sa kanya. Sabi ko, pinsan, alam mo, kung ako lang tatanungin, gusto ko nang makapiling si Lord. Kung ako lang, sabi ko. Kung ako lang, gusto ko nang makapiling si Lord. Sabi niya, wala lang man. Kung ako lang, sabi ko, kung ako lang. Kasi mahirap, mga kapatid, sa katulad kong lingkod, at tatayo dito sa pulpito, at pag magkahiwalay na po tayo, uwi na po ako sa bahay, hindi na po ako pastor sa bahay eh. Dapat asawa na ako at ama sa mga magulang ko. At marami pa akong dapat na i-rectify sa relasyon ko sa aking sambahayan. Iba yung maliliit sila, iba yung nagbinata, nagdalaga sila, iba ngayon na meron na silang mga natapos. Marurunong na yung mga anak ko. At iba rin yung sa apo ko. So lagi kong tinatanong sa sarili ko, lumalakad ba? 1 Corinthians, babalikan ko po ito mga kapatid, no? Kaya ko lang naman sinabi sa inyo. Just want to make the level, the plain level, no? Ito lagi po nagpapaalala sa akin. Sabi po ng 2 Corinthians. Pag umaatake ang pagiging ipokrito, if hypocrisy is attacking me, ito po, examine yourself to see whether you are in the faith. Babalik ako sa Biblia.
Sabi ng Biblia, siyasatin mo ang iyong sarili at alamin mo kung ikaw ay nasa pananampalataya ba. Ang dali kasi magpanggap, mga kapatid eh. Lalo pag nakita-kita na tayo dito sa church, iisa lang kasi ang isip natin pagkalinggo. Na para bang ang linggo, doon mo lang dapat ipakita na ikaw ay sumasamba sa Diyos. Kapatid, delikado yan. Hindi mo nakakaharap ang Panginoon at ipinapakita ang kaharap mo ang Panginoon kapag linggo lang. No. Lalahanin mo. Wala pong linggo kay Lord. Wala pong Lunes kay Lord, kung tutuusin. Kung akong tatanungin, segundo, minuto, moments ang meron kay Lord. Kasi ang buhay nga natin, sabi, katulad ng isang usok eh. Nagtatagal ba ang usok, mga kapatid? Madalas ba nakikita ang usok? Hindi, di ba? Pero ikaw, lagi ka nakikita ng Panginoon. But to say na kailangan mong i-program ang sarili mo dahil pupunta ka sa church, hindi ka totoo. Kasi linggong mo lang pinoprogram ang sarili mo dahil pupunta ka sa church. Paano yung Lunes hanggang Sabado? Anong programming mo sa buhay mo, Lunes hanggang Sabado? Wala na akong tanong doon sa Sunday. Kasi banal ka pag Sunday. What about Monday to Saturday? Are you a saint? Are you banal? Are you righteous? Examine yourselves whether you are in the faith. Test yourself. Paano mo i-test? In the light of the Word of God. Dutifully, are you reading the Word of God? Are you eating? Kasi wala namang naiimpatyo sa salita ng Diyos eh. Are you eating spiritually the Word of God? Are you praying or communicating with God? The same way na gustong-gusto mo yung kausap mo, pinagmamasdan ko si Esel eh, pagkausap niya yung jowa niya eh. Inuorasan ko siya eh. Kaya kung magisingin, alas 11 na, alas 12 na ng tanghali. Puyat eh. Kayo, pag gusto niyo ang kausap niyo, segundo lang ba kayo makipag-usap? Kami ni Presi, nung nililigawan ko pa lang si Presi, kulang ang isang araw para makasama ko siya. Gustong-gusto ko siyang kasama. Gustong-gusto ko siyang lagi nakikita. Kaya pa nagkukwentuhan kami, lagi kami bumabalik doon sa paano ba tayo nagkakilala. Sabihin niyo sa akin mga kapatid, gaano kayo katagal makipag-usap sa taong gusto niyong kausap? Gaano katagal? Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, hindi niyo inuorasan ang sarili ninyo. Pero bakit kapag nananalangin kayo sa Panginoon, 10 minutes lang para bang isang taon na niyong kausap ang Panginoon? Kasi hindi mo siya gustong kausap. Unang-una, hindi mo siya nakikita. Mabuti nga noon, kami ni Presi, wala pang cellphone noon eh. Ngayon, may cellphone lang, kita mo na yung kausap mo. Lalo ka may inganyo. Bakit lagi ko itong sinasabi mga kapatid? Gusto mong maging maayos ang buhay mo, ayusin mo muna ang relasyon mo sa Diyos. Gusto mong guminhawa, gusto mong maging tagumpay, basahin mo ang instruction ng Panginoon. Nandyan eh. Nandito eh. Gusto mong makaiwas sa malaking
kasalanan? Sasabihin sa'yo ng Panginoon. Gusto mong maayos ang relasyon mo sa asawa mo? Nandito. Ang sabi doon, husband, you and your husband, respect the Lord. Dalawa kayo. Pero pagdating sa baba, sabi doon, wife, submit to your husband. Husband, love your wife. At pagkatapos nun, ang lahat ng trabaho sa lalaki na. Ang trabaho lang ng babae is to submit. Verse 21 ng chapter 5, submit to one another out of reverence for Christ. O dapat po tayong magpasakop sa isa't isa. Yun po ang pinaka-premise. Okay? Magpasakop muna tayo sa isa't isa dahil kay Kristo. So, ibig sabihin ng asawang lalaki at asawang babae, nagpapasakop sila una sa Diyos. Pagdating sa 22, wives, submit to your husbands as to the Lord. Ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa ay para sa Panginoon, hindi para sa asawa niya. Para sa Panginoon. Kaya wag sabihin ng lalaki, di ba nakasulat sa Biblia? Wife, submit to your husband. Nakasulat. Nakasulat nga. Intindihin mo lang. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Tapos! Submission lang. But the word submission can be branched out in many. In many. Pag sinabing submission ng asawang babae, maglaba, magluto, magdoktor, psychologist, albularyo, mangkukulam, bangko, punching bag, katulong, ano ba? That is the equivalent of submission to the part of the babaeng asawa. But look at the part of ng lalaki. Sabi doon, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself. Sabi doon, huwag kang magpakamatay sa trabaho. Ibigay mo ang buhay mo sa asawa mo. Gave Himself. Hindi sinabi ng Biblia ng babae magpakamatay sa asawa. Ang sinabihan ng Biblia, ang lalaki, ibigay ang kanyang buong puso o buong buhay sa kanyang asawa. To make her holy. Trabaho ng lalaki yan. Ang trabaho lang ng babae is to submit. Pero detalyado ang trabaho ng lalaki. Sabi doon, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Ang lalaki ang magba-Bible study sa babae. Di ba, Bal? And to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish but holy and blameless. Katungkulan ng lalaki na ipanatiling banal at walang kapintasan ang dumi ng kanyang asawa. Trabaho ng lalaki. Ano pa? In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. Halimbawa, ang sarili ko, tinadamitan ko ng maayos, ilalagyan ko ng pabango, kumakain ako ng matatamis, maaalat, mamantika. So, inaalagaan ko yung sarili ko. Makain ako ng matataba, makain ako ng matataas ang kolesterol, dami kong kumain ng kanin, sobra akong magkape. Inaalagaan ko yung sarili ko, di ba? Kaya kapag namatay ang lalaki, sino na mo problema? Yung babae. Tuloy. After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it. So dito napapasok yung material na bagay.
Kaya nga nagtatrabaho ang lalaki to sustain the family by their needs. Food, shelter, and clothing. And so on and so forth. 11 basic needs. Not just 3, but 11. 11 basic needs ng tao. Kaya nga sabi doon, for we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. At yun ang lagi po naming sinasaliwa ni Presi. Lalong-lalo na kapag dumadaan kami sa mabigat na pagsubok. Napagkasunduan namin ni Presi na kung meron kaming pag-aaway, mag-aaway kami. Pero kung gugugulin namin ang buong buhay namin na pag-aaway namin ng pera, wala po yun sa diksyonaryo namin. Never we have hostilities in terms of money. At sa aming relasyon ni Presi, umiikot po ang pera. Pag may pera siya, may pera ako. Pag may pera ako, may pera siya. Kaso madalas siyang may pera. Kaya madalas ako may pera. Wala akong madalas na may pera. Wala siya. Ganun lang yun. Equation. And we always see to it na masaya kami. Masaya kami. Dahil hindi ko alam kung sino ang mauuna sa amin. Perhaps ako ang mauuna kay Presi. Gusto ko lang, anong may iwan ko sa asawa ko? Yun bang totoo? O yung hindi totoo? Kasi ayoko maging ipokrito sa asawa ko. Kaya ang ginagawa ko, para maramdaman ng mga bata na mahal ko sila, is through their mother. Pakita mo na mahal mo ang mga anak mo, mahalin mo muna ang nanay nila. Dahil nung nagsimula kami ni Presi, wala po kaming panahon na magpulot gata. Wala. Dahil pagkatapos po namin ng kasal, lipad na po ako eh. Nakaalis na po kami, hindi po namin naranasan na mag-enjoy ng mag-enjoy. Wala. Nung nasa Bandolino po kami, sandali lang, isang taon mahigit lang o 2 taon. Nagkahiwalay na po kami ni Presi dahil nagtrabaho na po sa Kapitolyo. Wala kaming panahon na maging masaya na kaming lagi magkasama. Kaya nung nagkaroon na kami ng pagkakataon, sinikap naman namin na kami ay laging magkasama. Bumabawi lamang po kami. And we never fight physically. Kahiyang ko sa pamilyang Padua na maiiwan ko sa kasaysayan o sa kaisipan ng aking asawa na naging malupit ako sa kanya. Na sinasaktan ko siya, hindi ko kayang gawin talaga yun. Hindi ko magagawa yung manakit. Salamat sa Diyos dahil pinagkalooban ako ng asawang madaling mahalin. Mahirap pang mahalin si Presi. Nag-uusap-usap kami sa Unimay patungkol sa asawa. Nagmamalaki nila na, asawa ko, ang ganda. Daw kumikibo. Alam ko, pag nakikita ko yung mga asawa nila, kailangan mo i-memorize yan. Kailangan ko bang sabihin, hindi, mas maganda asawa ko. Hindi ko na kailangan gawin yun. Hintay kayo. Maghintay kayo. Makikita niyo asawa ko. At sasabihin mo na, kaya po ako nananatili dito sa pagkatawag ng Panginoon dahil sa full support ng aking pong mahal na kabiyak. Dahil I'm telling you mga kabig, kapag meron ng pumupuno, nagsusumbong din ako kay Presi. Ayoko na. Ulamin ko na lahat ng mga tao na. Ayoko na, bibigay na ako. Si Presi naman, ugali kasi ng asawa ko.
Hindi agad-agad nagsasalita yan eh. Lalo pagka yung emosyon ko eh. When emotion is high, intelligence is low. Or rational thinking is at the bottom. Sablayan. Kaya kaya ang asawa ko nakaganon lang, nakatingin. Tapos pagka yung medyo okay na ako, sasabihin lang yan, alam niyo ang boses ni Presi, maluma na yan eh. Magsalita. Alam mo, hindi makapaniwala yung ulan. Lalo kapag hinihimas na niya yung likod ko, ulo ko. Kaya hirap hindi maging totoo sa asawa eh. Kaya salamat mga asawa ko. Ano ba? Salamat asawa. Buntik na eh. Ang sasabihin sa salamat mga kapatid, asawa nga pala pinapot. Salamat asawa ko. Buntik na eh, no? Buntik na. Buti na lang. May rational thinking ako. And the emotion is quite low. So the intelligence is high. Okay. Now, what is the importance of the heart? Kaya nga sabi po ni Isaiah at saka ni Mateo, sumasamba kayo sa akin, pinupuri niyo ako at lumalapit kayo sa akin sa pamamagitan ng inyong bibig, sa pamamagitan ng inyong puso. Ngunit ang inyong puso ay lubhang napakalayo sa akin. There is this disconnect. Disconnectado ka sa Panginoon because of the situation of the heart. Kung ano ang kalagayan ng puso mo, that is the best way and the best indication or the best instrument how to test and examine yourself through your heart. Pagising mo sa umaga, alin ang humahatak sa iyo? Manalangin ka ba agad? Magpasalamat ka agad? Or isipin mo magluluto ka na, marami ka pang gagawin? So, sabi po dito, the core message, ang pinakabuod ng mensahe ng dalawang passages na ito, mga kapatid, is that God desires a heart. Nagnanais ang Diyos ng isang puso na konektado sa Kanya. Sino po dito ang mahilig magbasa ng poetry? Poetry? Nabasa niyo ba yung The Ballad of a Mother's Heart? By, I think, Edgar Allan Poe yata yun. The Ballad of a Mother's Heart. Merong isang lalaki. Meron siyang napupuso ang babae. At gagawin ng lalaki, parang kanyang napupuso ang babae, ay mapalapit ang puso sa kanya. Ngayon, itong babae, sabi niya, ilalapit ko lang ang puso ko sa iyo. Kung ang puso ng nanay mo ay kukunin mo at ilalapit mo sa akin. Ano sa tingin niyo ang ginawa ng lalaki? Pinatay niya yung nanay niya. Kinuha ang puso, nilapit doon sa babae. Ang sabi ng babae, hindi yan ang gusto ko. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ho ba natin ang gusto ng Diyos na gusto niya ang puso mo, ilapit mo sa Kanya? Naiintindihan ho ba natin yun? Ang daling intindihan, di ba? Pero bakit ang hirap gawin? Bakit ang hirap gawin na ilapit ang puso natin sa Diyos? Pero bakit napakadaling sabihin na, Lord, ang tanging alay ko sa iyo aking Ama ay buong puso ko. Pwet! Nanginilabot ako pag kinakanta ko yun. Yun ang tanging. Ang ganda sana nung kanta eh. Pero mga kapatid, tinutotoo ba natin yung kanta? Kasi ang pamagat tanging alay ko eh. At yung tanging alay pa lang yon,
puso. Buhay. Simple lang naman eh. Ang tanging alay ko sa iyo aking Ama ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di ba kayo natatakot pag kinakanta niyo yun? Ha? Worship team. Di ba kayo natatakot pag kinakanta niyo yun? Pero ba't nakangiti kayo? Ang tanging alay ko sa iyo aking Ama. Kapatid, isang bagay na napansin ko pagdating sa music ay nagkaroon ako ng worship industry. What do I mean by worship industry? You worship God, not God, but the songs. Hindi na ang Diyos ang sinasamba mo, kundi yung kanta. At yun ang subtlety. Ano ibig sabihin ng subtlety? Yun yung pailalim na gawa ng kaaway na inaabit mo, ang galing-galing mong awitin. But unfortunately, wala ka doon. Nguso lang yon. Inawit mo lang yon. Kinabisado mo lang yon. But the essence of the music is far from the truth. Yun ang ginagawa ng mga tao, mga kapatid. Kilala niyo si Elijah? Sino po nakakilala kay Elijah? Taas ang kamay. Papansin ko talaga, pag nagtatanungan dito, play safe kayong lagi. Si Elijah, isang lingkod ng Diyos na humarap sa mga bulaang propeta. Propeta ni Jezebel. Sino nakakilala kay Jezebel? Wala rin. Ilang daan ang mga bulaan na yon? Dalawang batch yun eh. Isang 400 tsaka isang 450. So almost 1,000. Sige, sambahin natin ang sige. Magharap tayo at tumawag tayo sa Diyos. At kung sino ang tutugunin ng totoong Diyos. Ano ang pamamaraan ng mga bulaan para sa pagtawag sa kanilang Diyos? Praise and worship. Inawitan nila. Nagagaganon pa nga sila eh. Kaya nga tinuya sila ni Elijah eh. Lakas sa inyo ba? Baka natutulog pa kayo. Baka naman nagpasyal. Baka busy lang. Lakas nyo ba? Di ginawa nga. Kantahan sila. Ang tanging alay ko sa iyo ay Ama, ay buong buhay ko sa kaluluwa. Yun ang kinanta nila. May nangyari ba? Wala. Anong sunod nilang ginawa? Sinaktan nila ang kanilang sarili. Sinugatan na nila ang kanilang sarili. Bakit? Para kunin ang atensyon ng kanilang Diyos? Pag nananalangin ba tayo, mga kapatid, kinukuha ba natin ang atensyon ng Diyos? Tell me, when you pray, hindi makasagot. Natutuwa ka ba na ang kausap mo hindi nakaharap sa'yo? Natutuwa ka ba na ang kausap mo hindi ka binibigyan ng pansin? Kausap yon, di ba? Hindi ka natutuwa. Okay. Bakit alam ng Diyos kung hindi ka totoo? Hindi problema ang atensyon ni Lord. Ang problema ng Panginoon,
manalangin para kunin ang atensyon ng Panginoon? Mali. Kaya ka nananalangin at ibinibigay mo ang atensyon mo sa Diyos. Huwag kang umiyak para pansinin ka ng Panginoon. Dahil walang nalilihim sa Panginoon. Alam niya ang totoo at hindi totoo na nananalangin. Kahit iuntog mo pa ang ulo mo sa sahig, alam niya na hindi totoo ang iyong panalangin. So please, when you pray, do not assume that God is not listening to you. Of course, even if your prayer is not in accordance to God, the Lord still hears prayers. Napapakinggan lahat ng Diyos ang panalangin ng tao. Pero meron talagang tinutugon ang Diyos sa mga nananalangin na tao. Sapagkat hindi yung kapakanan nila inuuna nila sa kanilang pananalangin. O ito ngayon, di ba sabi sa Mateo, ang mga Pariseo ay gustong manalangin ng nakatayo. O di ba nga sa isang sinagoga may nananalangin ng Pariseo, oh salamat Allah, Alasya, ako meron. Aladdin. Hindi ako katulad nitong publikanong to. Ay yung isa naman nakaluhod, nakayuko. Hindi makatingin sa langit at dinadagukan ng kanyang dibdib at ang kanyang panalangin, Ama, patawarin mo ako isang makasalanan. Sinong dininig ng Panginoon sa nananalangin sa dalawa? Yung isa nagmamalaki, yung isa nagmamataas, yung isa nag-aakalang papakinggan siya ng Panginoon dahil nakatayo siya kung manalangin, pero yung isa doon, hindi nga makapasok ng todo eh. Nandun lang sa may tarangkaan, nakayup-yup, nakaluhod, nakayuko, at hindi makatingin sa langit sapagkat alam niya makasalanan siya. Kaya ang panalangin niya, Ama, tawarin mo po ako, kahabagan mo po ako, isang makasalanan. Huwag mong kunin ang atensyon ng Panginoon. Dahil kung babasahin mo ang Biblia, atensyon mo ang kailangan, hindi atensyon ng Diyos. Your attention is very much needed. And I would say, your heart is needed. That's why, sabi po dito, the condition of the heart. The core message is that God desires a heart that is connected to Him, not just outward actions that may be performed without true faith or understanding. So pwede po tayong maging pinis na pinis pagpapasok ng church. Oo po, nakaganon pa kunwari. Nakadikit ang tuhod. Pero pag nasa bahay, ganon ang ganon. Nakaganon pa ang sa lamesa kapag kumakain. At kung makasagot sa mga magulang, Iha, utos ng, wait lang! Tapos pag nandito sa church, opo, pastor. Ano po ang pinagkakaiba nito, mga kapatid? The contrast of worship. Ayaw ng Diyos ng pagsambang muso. Ang gusto niya ay pagsambang puso. At hindi ko masabi kung kailan talaga ang pagsamba ay pagsambang puso sa tuwing dumarating ang araw na ito, mga kapatid. Konting ulan lang, takot matunaw ang mga Kristiyano. Ano po ang nais ng mga bersikulong ito? Nananawagan ang Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hindi ritual ang nais ng Panginoon, kundi isang natatanging relasyon na namumukadkad araw-araw sa pagitan ng totoong mananampalataya. The joy and the excitement. Kaya kami ni Presi pagising sa umaga, may pagkakataon ng mga bata-bata pa kami, na pagising sa umaga,
maghaharap kaming ganyan, kasi magkatalikod kami, or nakaganon ako, nakaganon siya, maghaharap kaming ganyan, at sabay ang matamis na ngiti. Sasabihin niya, good morning, my dear. Kasi balang araw, maghihiwalay kami ni Presi. Pagdating sa langit, hindi ko na sa pwedeng tawaging dear. Ang tawag ko na lang sa kanya, kapatid. Kasi magkapatid na kami sa langit eh. Kaya sasamantalahin ko ng pagkakataon na dito pa lang sa lupa mag-asawa kami. Kasi tataas ang antas ng relasyon namin eh. Mas mataas ang antas ng magkapatid sa mag-asawa. At kung yung sarili mong kapatid, hindi mo maituring na kapatid, kahit na Kristiyano ka, peke ka. Kanina, magkasabay kami mag-almusal ni Presi. Noon, nung hindi pa ako nagigising sa katotohanan, pagising ni Presi, siya mag-prepare ng almusal, siya magtitimpla ng kape, siya maghuhugas ng pinggan, siya maglilinis ng kulungan ng aso, at siya pa maglilinis ng bahay. Eh, nakonsensya na ako eh. Tumatanda na ako eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, kawawa naman ang asawa ko. Nababawasan yung ganda. Yung ginawa ko, pagising sa umaga, manalangin muna, magbabasa, magpe-prepare ng almusal, magtitimpla ng kape, at sabay kaming mag-aalmusal. Kahit anong pagkain lang, basta masaya kami. Pinagtitiisan na lang namin yung imported na sausage, imported na kape, yung tinapay na import, pinagtsatsagaan na namin yan mga kapatid. Ang mahalaga, masaya kami. Kay tinapayan, kay tuyo, kay ano yan, basta masaya kami pagising pa lang sa umaga. Kasi maya-maya maghihiwalay na kami, papasok na siya, maghahanap buhay na siya para kumain kami. Ako sa bahay, standby. Makikipagkwentuhan ako kay Bal, pareho kami standby eh. Pinagkukwentuhan namin si Pastora Dulce. Joke lang, baka totohanin ninyo ha. Hindi kami nag-uusap niyan. Ang sabi ng James, gusto mo makaiwas sa pagiging ipokrito? Remember this. Ang sabi ng James, draw nigh to me and I will draw nigh to you. James chapter 4. Dahil hindi mo alam, without you knowing it, nagiging ipokrito ka na. Nagiging ipokrita ka na. So, to counter it, yung daily dose ng drawing nigh to God, yung lumalapit ka sa Diyos, ay napaka-mabisang paraan upang hindi maging totoo ka sa Diyos. Ang sabi po dito, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Kung malayo ang puso ng mga tao noon sa panahon ni Isaiah, kung ang puso ng mga tao noon sa panahon ni Mateo ay malayo sa Diyos, saan sila malapit? Saan sila malapit? Kung malayo sila sa Panginoon? Yes! So tanungin mo lagi ang sarili mo. Examine yourself, test yourself, and ask yourself, kanino ako malapit? Kung sa sarili mo, hindi kay Lord yan. Kasi dinodiyos mo yung sarili mo eh. Ano ibig sabihin nun? 6:33 ng Matthew. Seek ye first. Seek ye. Hanapin mo lagi. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay laging naghahanap. Hindi lagi naghahanap buhay. Hindi lagi naghahanap ng kakaperahan. Hindi lagi naghahanap ng kung ano ang gusto niyang gawin. Ang sinabi ng Biblia, seek ye first the kingdom and His righteousness.
Because that is your shield to becoming a hypocrite. Ang daling magbalat kayo, ang daling magpaging hindi totoo. Ano pa? Ang sabi po ni Mateo, ay sabi ni Pablo, fight the good fight of faith. Ang buhay ng Kristiyano, hindi lamang po siya naghahanap. Ang buhay ng totoong Kristiyano ay nakikipagtunggali, nakikipagdigma, nakikipaglaban. Kanino? Hindi sa Diyos. Pero ang nangyayari, bakit lagi nating inaaway ang Panginoon? Bakit lagi nating kinakampihan ang kaaway? Ang sarili natin. We're waging war against ourselves. But we are not asking for peace or reconciliation with God. Kapag nagkasala ka, sabihin mo lang, natural lang tao lang Meron ako napakinggan na kwento. It's about a German. Hindi pala ito kwento, napanood ko. It's a documentary. Itong German ito, na-fall in love sa isang Filipino artist and writer at the same time. This German eventually came to the Philippines and settled with sa kanyang asawa, with her husband, no? Tapos, yung lalaki na Pilipino, meron siyang mother, ang ganda ng mother niya. Kayo mangging kaligatan. No? Tapos, ang nagustuhan ng German sa Pilipino is our culture. Gustong-gusto niya, especially the word kapwa. Gustong-gusto niya yung the word kapwa. So sa German, kasi bakit kapwa? I noticed when I was in the Philippines, sabi niya, when a visitor came, no, then the owner or the house, or especially the bedroom, the owner will allow the visitor to sleep doon sa mismong kama nung may-ari. In German, we cannot do that. If you visit, then you sleep in the floor, but not in our bed. But one thing that I am so shocked about the Philippines is that the owner of the house would allow the visitor to sleep on the bed of the owner. And that is one thing that I'm really amazed. And that is, sabi niya, one thing more that I am shocked. Okay lang ba kayo mga kapatid? Narinig ko na sinasabi ni English. Sabi niya, meron pa akong isang talagang, alam ba yung shock sa Tagalog? Ayun ba yung salitang shock sa Tagalog? Nagulat? Okay. Nagulat daw siya. Na-shock daw siya. Kasi ang ganda ng nanay ng Pilipinong lalaki. Sabi niya, na-shock ako. Ang ganda-ganda na niya. Bakit naglalagay siya ng powder sa mukha? Bakit niya tinatakpan ng powder ang kanyang totoong kagandahan at pinapalitan ng powder? Hindi ba sampal sa inyo yun? Hindi niya naintindihan? Hindi niya na-get? This German woman looked at the mother of his husband. At nagandahan siya sa nanay. Ang ganda-ganda niya. Tapos nung makita niya naglalagay ng makeup, na-shock siya. Bakit niya tinatakpan ang totoo niyang kagandahan ng makeup? Ay maganda na siya. Diba? Pag nagme-makeup ba kayo, feeling niyo maganda kayo? And that is what I call, sa akin lang hypocrisy. Kasi yung pagme-makeup niyo influenced by the definition of beauty during the time of the Greeks. Kaya merong Venus, Aphrodite, kinuha natin yung ganong klase ng kagandahan at ina-apply natin sa Pilipinas. Merong sariling specific na kagandahan, distinct na kagandahan ang mga Pilipina even without make-up. Ito ang application niyan. May pastor, pinapaganda niya yung dati ng magandang tingin sa kanya ng pastor, ng Diyos bilang pastor, dadagdagan niya ng mga activities para gumanda yung tingin sa kanya ng community. Dadagdagan niya ng pagagalingin niya ang kanyang preaching. Hindi ko sinasabing masama yan
Kaso lang hindi na nagiging totoo. Sinabi ko yon kay Pastor Joe. Noong panahon namin kapag ang isang pastor nagsasalita, hindi na kailangan ng priestly garment, yung sinusuot ko minsan. Yung merong parang pare. Tapos merong crucifix. At meron pang mga singsing at kung ano-ano pa. Natatawa ka, Jula. Yula. Ang pagiging ipokrito ay hindi mo na kailangang practicing. It will just comes out. Lalabas yan. Ano ang antidote? Sabi po ng 2 Peter. Tatapos na po tayo. Lapit na. Second Peter chapter 1, verse 10. Therefore, my brothers, be all the more eager. Ano yung eager? Yung atat na atat ka. Gustong-gusto mo. Yung walang makakapigil sa'yo. Eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall. Siguraduhin mo lang, sabi doon. Kung kaya, sabi doon, sabi ni Pedro, kung kaya naman mga kapatid, lalo nating nasain or kasabikan at siguraduhin ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, tinawag ba talaga kayo ng Panginoon? Pwede ko bang marinig ang mga boses niyo? Sigurado ho bang tinawag kayo ng Panginoon? Baka tinulak lang kayo ng kapitbahay. Kasi meron po kayong gagawin eh. Make sure, sabi doon, make your calling and election sure. Not because you are doubting. No? But because you believe God. Kaya sinisigurado mo na gagawin mo yung gusto ng Panginoon. At ano ba ang gusto ng Panginoon sa iyo? Magkakaiba na po tayo ng isasagot yan. Dahil iniligtas ka na ng Panginoon, naranasan mo lang ang kabutihan ng Panginoon. At alam mong tinawag ka ng Panginoon, ano ngayon ang gagawin mo? O, kami dalawa ni Presi, for example, kami ang pinagtagpo ng tadhana, hindi ng kapalaran. Kami ang pinagtagpo ng tadhana ng tadhana. Dahil sa, malayo ako eh. From Manila, napunta ako ng San Mateo Rizal. Saan kami pinagtagpo? Sa Marikina. At pagkatapos noon, nagsimula ng mag-blossom. Ano ba yung mag-blossom? Mamukadkad. Yung aming relasyon ni Presi. Pero, lagi kong inilalagay sa puso ko na maging excited na makita lagi si Presi. Although sumasablay din ako minsan-minsan. Ewan ko lang si Presi kung excited akong lagi makita. Kasi yung excitement na yon, yung nagtutulak sa akin na maging excited pa ako sa susunod. Excited ba kayong umaattend ng church pag linggo? Bakit wala ang iba? So, kailangan excited. Hindi ko ginagamit tong measurement or ano dito, yung sukatan na kokonti. No, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Bakit hindi po tayo nagkakapare-pareho ng dedication? Yung iba pwedeng umabsent, samantalang tayo hindi. Kung sila pwedeng umabsent, hindi pwede rin pala tayong mag-absent. Pero bakit nandito tayo? Anong meron? Anong nagtulak po sa atin maliban sa pagkain?
Ano nagtulak sa atin para gustuhin nyo na kahit na nagsusungit ang panahon, masungit na nga yung katabi nyo, pati panahon masungit, pati pastor minsan masungit na rin. Ano nagtulak sa inyo, bakit kayo dumalo ngayon sa araw na ito? Gusto ba talaga nating marinig ang Panginoon? Gusto ba talaga nating maranasan ang pagkilos ng Panginoon? Gusto ba talaga nating makadaupang palad ang mga kapatid? Kung yun ang mga dahilan, hindi mapuputol ang excitement na yun dahil paulit-ulit yun eh. Pero kung hindi na yun ang dahilan, gagawa ka na ng alibay. Kasi pastor, umuulan eh. Naka-tricycle lang kami, walang bubong. Kasi pastor, malayo eh. Tsaka baka matraffic kasi ginagawa ngayon yung ano eh. Yung daan. Tsaka tagal mo kasi mag-preach eh. Dahil sinabi mo yan, lalo kong habaan. Natawa kayo, no? Lumalabas yung totoo, no? So let's apply. Ano itong mga pinag-usapan natin? This verse or these passages calls for self-reflection to ensure that one's worship is genuine and not just as a performance. Yun ang lagi ko sinasabi sa music ministry. Especially sa song lead. Napaka-dangerous ng song lead. May pagkakataon na yung song lead nagpo-concert na hindi niya alam. May mga pagkakataon na yung song lead, ang pakiramdam niya, nakatingin na sa kanya yung tao. Kaya ginagalingan niya. All of those are pitfalls. Kasi naranasan ko mag-song lead. Tanungin niyo yung mga kasamahan ko sa Saipan, tuwang-tuwa sila pag ako ang song lead. Papawisan talaga sila. Buti nga nito, 4 lang eh. Sa Saipan pa, nagpapakanta ako 10, 15 kanta, tuloy-tuloy yun, mga kapatid. Iba kasi ang sitwasyon doon, dahil sabik na sabik ang mga Pilipino magsama-sama, hindi mararamdaman yung mabore. Kaya lumalagpas kami sa 4. Lalo ako pag ako nagpapakanta. Pero nararamdaman ko minsan na sa akin na nakatingin yung tao at yung kanta ko na ang sinasamba nila, hindi ang Diyos. Ingat kayo, worship team ha. Iwas kayo. At saka yung mga napapakinggan yung mga binibili yung mga tape, mga CDs, yung pinapanood nyo sa YouTube. Ingat kayo ha. Napakasatal ng kanta. May kinakanta kayo, yung kanta ng mga tribo, hindi pang worship ang kantang yon. Kinakanta niya yun dito. Yung pang tribong kanta, tribe, hindi po yun pang worship. Look at the lyrics. Carefully analyze the lyrics. At saka yung the way they sang it. Naintindihan niyo ba? True worship is connecting our spirit to God. And in response, si Lord, kapag ikaw ay nagwa-worship truthfully sa Kanya, idadalo niya yung anointing sa paraan ng pag-worship ng lahat. Hindi sa isang tao. Lahat. Hindi sa song leader. Pag song leader lang, performance yan. It should be the whole. Yung anointing. The whole. Kaya minsan yung pagkanta, mga kapatid, hindi tuloy-tuloy. Mag-iwan kayo ng blanco or ilang minuto, segundong blanco to hear the Holy Spirit. What's next? Kasi meron na kayong line-up eh. Hindi lahat ng line-up sinusunod. May pagkakataon na mag-i-insert. Pag sinabing insert, isiniksik, isinama. Ibang tipong kumuha ka ng retrato, insert, pero wala doon. Joke lang. Asa si Jana? Insert! Si Nanay Florentina, sino pa yung mga nawala?
Pag sinabing insert, nandoon, nakasiksik. Kaya nga insertion. Anyway, napag-usapan lang natin. So, pagka ganyan mga kapatid, nandoon ka na sa gilid ng hypocrisy. Hindi na si Lord ang sinasamba mo, piniplease mo ng audience. At parang tumataas na yung ego mo. Kasi nagagalingan na sila sa'yo. Ingat. Ganyan ang kaaway. Ang bilis ng pagkilos niya. The enemy is like a roaring lion seeking someone whom he may devour. Pag sinabing devour, hindi lalapain agad. No? Bago malapain ng leon ng yung kakainin niya, anong ginagawa niya? Kinakain ba niya agad? Hindi. Sinasakal muna niya, pinapatay muna niya. Kinahagat muna sa leeg. Kasi kapag naipit na niya yung leeg, hindi na makakahinga yung hayop, mamamatay siya, doon pa lang niya simulang kakainin. So, hindi agad kayo kakainin. Kakapusin lang muna kayo ng hayop. So, that is very dangerous. Ganon din sa mga tamboriners. Always remember, the thing that you are doing is not to please the audience. It is to communicate and to connect with God. You establish connection. Kaya ang dali mong maunawaan ang mensahe, hindi kahit masakit, hindi ka nagdadamdam agad because you are connected to the source. Ang Holy Spirit ang hahagod sa iyo. Kaya hindi ka magiging maramdamin. Kaya paglabas mo sa church, totoo ka. Hindi yung, ganda sana ng mensahe, kaso lang, pinatamaan naman ng pastor. Ako atin sa linggo. Ganda-ganda ng araw ko, pinapangit. Talaga si Pastor Bal, walang nakita kundi ako. So, ang susunod na magsasalita ay si Pastor Bal, and then followed by Pastor Adulce, and then lastly si Pastor Joe. Second Sunday, wala po ako, nandun po ako sa Antipolo. Or baka nasa Payatas po ako. Depende mga kapatid. At baka darating na araw, magkaroon po tayo ng pagpupulong, especially sa mga manggagawa, magkakaroon po tayo ng pagpupulong. I-assess muna po natin itong ating pananambahan, mga kapatid. So, sa pagtatapos, ang sabi po ng 1 Corinthians 10:12, ito na po ako magtatapos bilang paalala. Andiyan na ho ba kayo? Ito po ang sinasabi ng 1 Corinthians 10:12. So please be very careful. Careful. Sabi dito, so if you think you are standing firm, kung inaakala mong ikaw ay nakatayo pa or nakatindig pa, ano sabi doon? Be careful that you don't fall. Sa Latin, ito ang pagkakasabi sa Latin. Natutuwa ako mag-aral ng Latin ngayon. Where are you? Ayun. Ay, wala pala. Saan ko ba naisulat yun? Sa Kopon Banyata. Wala akong kopya. Kaya, hindi ko muna yayabangan si Pastor Val. Okay? So, verse 12 sabi, so if you think you are standing firm, be careful you don't fall. Kung inaakala mo na ikaw ay nakatindig pa, mag-ingat ka, baka ikaw ay nakahandusay at buwal na. Ingat. Sa Latin, ito ang sinasabi. Fermiter
con diligencia de vita stare. Alam mo yun? Standing firm or stand firm with due diligence. Ingat! Ingat mga kapatid! Marami po ngayon tamad nang makinig ng salita ng Diyos. Why? Because of so many options. Ayaw nilang mamatay ng church kasi may online naman. At yung iba namimili na lang ng mensahe kasi dami naman nasa YouTube, ipipindot na lang eh. How to be rich? How to kill your husband in 100 ways? Ay, wala nag-react. Or how to break up with your girlfriend and boyfriend 100 ways. So, bilang pagtatapos, balik ko po kayo doon sa ating passage. Sabi po ni Mateo, these people worship me with their mouth and with their lips, but their hearts are far from me. Huwag po tayong ganun, mga kapatid. Kung totoong sumasamba ka sa Panginoon, pakita mo sa buhay, huwag sa panlabas na kayuan. Magandang umaga po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Kaya kung lahat ay tumayo, at